Dito po sa Dulos ay tayo po ay nagpe-pray, and then siyempre hindi lang prayer, kundi binibigyan po natin ng sapat na training. Kasi mas mahalaga po ang ginagawa natin dito sa Dulos kaysa kapag kayo po ay namamasukan sa trabaho. Kasi kapag kayo pumapasok sa trabaho, pera-pera lang naman yan, di ba? Sweldo, pambili ng pagkain nyo, pambayad sa mga utang. Tayo po, ang ginagawa natin dito sa church ay may kinalaman po sa buhay ng mga tao. At kung saan sila pupunta after this life. Okay, hindi pa po ito ang katapusan ng buhay, ha? Meron pong kabilang buhay. Ang ginagawa po lang ng mga eskwelahan, graduate ka ng college, and then magtatrabaho ka ng 30 years. Di ba? Wala na. Pagkatapos nun, wala na. Tapos na yon. Lahat ng pinag-aralan nyo, wala nang silbi. Kahit ikaw pa ay cum laude, ikaw pa ay salutatorian, valedictorian, lahat ng pinag-aralan nyo sa eskwelahan, baliwala na po yun. Pero ang pinag-aaralan natin sa church ay pangwalang hanggan. Amen. At bago po ang lahat, again, pwede ko bang i-request na tumayo po tayong lahat kasi po gusto ko lang po ipag-pray ang isang pamilya na nawala ng tatay. At kahapon po, si Bishop Hurley Montes ay umuwi na sa Panginoon. Siya po ay kasama ko natin sa national leadership. Sa buong Pilipinas po kasi ay may 12 pastor. Kasama po ako doon. 12 pastor po na kahit sa buong mundo po yan ay team. Ang tawag po natin dyan ay team na kami po ay ginagamit ng Lord upang ipahayag yung mabuting balita. At sa kasamaang palad po, kagabi ay umuwi na siya sa Panginoon. Komplikasyon sa puso, pero siya po ay very notable person, hindi siya pangkaraniwang pastor. Siya po ay 45 years nang nagpapastor. Ang lolo po niya, lola niya, pastor at pastora. Ang tatay at nanay po niya, pastor at pastora, mga tsuhin, tiyahin. Siya po ay pastor, asawa niya ay pastora. Anak niya, 2 lalaki, pastor, 2 babae, pastora. Lahat po sila. Ang mga apo niya nasa ministry, ang mga pamangkin niya nasa ministry. At kaya nga po, isang malaki pong kawalan sa Davao, sa Pilipinas, sa National 12, ang pagkawala ni Bishop Hurley, pero isa pong malaking pakinabang sa langit. Nandun na po siya sa Panginoon, wala nang hirap, wala nang sakit, wala na pong, alam niyo yung wala na pong mga kahinaan. Kaya po, ngayon, ang kailangan po ng pamilya niya ay comfort. Kasi hindi madali, no? Ang edad po niya ay 67 years old, at siya po ay married in the last 48 years. Hindi madali sa misis niya, sa mga anak niya, sa simbahan niya lalo. Isa po siya sa pinakamalaking church sa Davao City. At sana po sila ngayon magko-coordinate ng national conference sa October. Sige po, samahan niyo po ako sa panalangin. Ama naming Diyos, salamat po, umuwi na sa iyo aming kapatid, ang anak mo, si Bishop Hurley. Doon po sa piling mo, wala na pong lahat ng hirap. Subalit ang prayer po namin ay para sa kanyang pamilya, asawa, si Pastora Nelly, ang mga anak niya, ang mga apo niya, ang simbahan niya, yung Christ the Living Church, Lord, sa Davao City at sa mga nagkalat na mga CLC sa buong Pilipinas. Salamat sa papahiram mo. Pinahiram mo siya sa amin ng 67 years. At maraming tao ang nabago ang buhay dahil sa kanya. Salamat po na ngayon ay nag-iintay na lang po siya sa amin upang magkita-kita kami. Salamat na hindi mo pababayaan ang kanyang pamilya, biological family, at spiritual family. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pwede na po tayo maupo. At mag-uusap tayo, no, ang tungkol sa isang bagay na parang ordinaryo lang kasi kasama natin to every day. Nakikita natin. Whether you are being affected indirectly or directly, pero ito pong bagay na ito, malaki po ang epekto sa ating buhay. Kasi isinulat siya sa Bible eh. Kasi pag hindi po isinulat sa Bible, hindi naman importante yon.
Pero pag binigyan po ng pansin ng manunulat sa Bible, that is very, very important and we have to give attention. Kaya pag-aaralan po natin ito, no? Ito po ay parang walang silbi. Parang wala lang silbi sa paligid. Okay? Ang title po, andito po yung ano po itong pag-uusapan natin. Ito po yung title, Small but Terrible. Okay? Langaw. Alright? Bakit English? English ba talaga yon? Alakala ko napalitan ko. No? Yung small but terrible, langaw. Langaw po. Alright? O yun na. Ang bilis, no? At least, hindi po diuling yung ating computer. Okay, small but terrible, yung langaw. Sino sa inyo, cute na cute ka sa langaw? Ako po kasi, pag dinapuan ng langaw yung aking pagkain, hindi ko na talaga kakainin yan. Yung kahit bagong serve, di ba? Pareho ba tayo? Ganon ba kayo? O gusto mo, kumakain ka, daming langaw, parang merong pasas, no? Ako kasi kahit isang langaw lang ang dumapo, ay, grabe. Hindi naman siguro ako masyadong maselan, ano? Kasi talaga namang instinctively, alam mo kasi ang langaw, may dalang sakit yan, tama? Kasi kung saan-saan dumapo yan. Dumapo yan sa patay na hayop, dumapo yan sa dumi ng hayop, dumapo yan sa basura. Na-imagine mo agad na yung paa niya, naku, puro germs talaga. May dala po yung sakit, no? At sila po ay nasa lahat ng lugar. Nakakainis pa naman sa langaw. Di ba, pag inaanto ka na, tapos dadapo sa ilong mo. Di ba, alam mo yun, nagpapaanto ka, biglang uugong yung tenga mo. Di ba? Parang bubuyog, no? Okay lang sana kung si Jollibee, no? So, ano kaya, restaurant mo, ang gawin mo mascot langaw, papasukin ka kaya? Kasi di ba Jollibee, bubuyog, no? Pinasok kasi. Ikaw kaya, mag-umpisa ka ng restaurant, ang mascot mo, langaw. Minsan kasi, nag-pray po ako ng restaurant. Naimbita ko, i-dedicate ko yung restaurant sa Marikina. Pumunta po ako, kasi kilala ko yung may-ari. At medyo nag-alala po ako dun bago ako mag-pray, medyo kinakabahan na ako. Kasi nung dumating ako sa restaurant, okay naman, normal. Alam nyo, nung magpe-pray na po ako, dumami yung langaw. Dumami. Alam niyo, hindi ako mapamahiin, hindi ako naniniwala sa superstition, pero noong dumami po yung langaw, sa totoo lang po, kinikilabutan na kasi ako dyan sa langaw. Ang daming langaw. Hindi po 20 langaw, hindi 30, yung buong restaurant po. Sabi ko, Diyos ko, ano ba to? Nahirapan ako mag-pray kasi alam ko walang mangyayari sa restaurant na yan. Kaya lang, nakakahiya namang hindi ako mag-pray. No? Kaya nga yung restaurant na yun, 2 buwan lang po tumagal. Ang inaalala ko lang, baka tawagan ako ng may-ari, Pastor, pinag-pray mo lang, nalugi. Pero nung nakita ko po yun, na ganun yung, sabi ko, magkasama kami ni Pastora Angie noon Sabi ko, Chi, grabe, daming langaw, ano ba to? So, nahirapan talaga akong mag-pray. Kasi alam po ninyo, sa Bible, ang Bible po kasi, binigyan siya ng pangalan. Alam niyo ba pangalan ni Satanas sa isa, di ba? Maraming pangalan ng demonyo, no? Ang isang pangalan po ng demonyo sa Bible ay Beelzebub. Ang ibig sabihin po ng Beelzebub ay Lord of the Flies. Sa mga hindi nakakaalam. Alright? Sa mga hindi nakakaalam, ang pangalan po ni Satanas sa Bible ay Beelzebub, Panginoon ng mga langaw. Kaya ang isa pong ginawa ni Jesus sa Egypt, kung nagbabasa kayo ng Old Testament, ang isang ginawa po ng Diyos sa loob ng Egypt, pinatay niya lahat ang langaw. Kasi sa Egypt po ay sinasamba siya. Alam niyo naman sa Egypt, di ba? Hinasamba nila yung hayop, sumasamba sila sa baka, sumasamba sila sa lagubang, gumagawa sila ng mga ginto niyan tsaka ng mga ribulto. Sumasamba sila sa ibon, kaya makakakita kayo ng mga estatwa na yung mukha niya ibon. Kasi sumasamba sila sa buhaya. Alam niyo mga buhaya, sumasamba sila dyan. Nagpapakain sila dyan ng mga sanggol. No? Naghahagi sila sa ilog. Naniniwala sila dyan sa mga yan. Kaya nga sasabihin ko sana sa mga congressman natin, pumunta na kayo sa Egypt dahil John ay sasambahin po kayo.
Yung mga buhaya sa Congress. Alright? Huwag kayo dyan. Doon kayo sa Egypt. So anyway, ito pong gusto ko pong i-share sa inyo po ngayon ay napaka-importante kasi binanggit ito ni Solomon. Si Solomon po ang bumanggit dito. Pinakamatalinong hari sa kasaysayan. Ang sabi niya sa Ecclesiastes, ang sabi niya rito, as dead flies give perfume a bad smell, so a little folly outweighs wisdom and honor. Maganda siguro malaman ninyo na sinulat po ni Solomon yung aklat ng Ecclesiastes, siya po'y napalayo na sa Diyos. Okay, just during that time. When he wrote that book, siya po ay backslidden. Okay, para may idea po kayo, bakit niya naisulat yan. Kasi siya po'y napakatalino niya, pero napalayo sa Diyos. Kaya naisip niya, pinaisip sa kanya ng Holy Spirit, na dati ang buhay niya ay pagkabango-bango. Tama? Sino rito dati ang lapit-lapit mo sa Diyos? Pero ngayon parang wala ka ng kabango-bango ngayon. Kasi nga kahit anong bango ng pabango, ang katapat lang yan, isang langaw. Sabi ni Solomon. Right? At alam niya, sinasabi niya, he knows what he's talking about. Kasi nga po, siya yun eh. Parang sinasabi niya, ako kasi nangyari kasi sa akin yan. So maganda po na makinig tayo sa salita ng Diyos kasi lahat po tayo ay hindi exempted. Kahit ako. Kahit ako. Kasi nga po, ang langaw ay nagre-represent ng masamang bagay. Kasi si Satanas nga po, ang pangalan niya ay Diyos ng mga langaw. Kaya ginawa ng Panginoon, di ba? Pinatay niya lahat ng langaw para po ipakita na mas makapangyarihan siya sa sinasamba ng mga taga-Egypt. Kaya yung araw, pinadilim po ni Lord. Kasi sa Egypt, sinasamba yung araw. Ang tawag nila dyan ay Sun God. Kaya makikita nyo sa mga drawing po sa old times, may mga araw. Kasi nagdadasal sila sa araw. Kaya ang ginawa ng Diyos, pinadilim niya yung araw. Sinasamba po nila, marami silang sinasamba, no? Sinasamba nila yung Nile River. Kasi ang Nile, ang kinukuhanan nila ng tubig at buhay, pinandidilig sa halaman, iniinuman nila yun ang Diyos nila, no? Yung Nile River. Diyos po yan ang kanilang dependence. Masyado ang dependence nila sa ilog Nilo. Ang ginawa ng Diyos, pinabaho yung ilog, di ba? Nagkamatay yung mga isda, nagkulay dugo yung tubig, hindi na nila mapakinabangan. Lahat ng tubig sa Egypt, naging dugo. Kasi nga po, sinasamba nila yung ilog na yon. Kasi nga po, it's a mighty river. Ito po ay isa sa pinakahabang ilog sa buong daigdig. Ibig sabihin, kahit po itong pinag-uusapan natin ngayon, lowly fly. Ibig sabihin, grabe. Ano naman masamang magagawa sa akin ng langaw, pastor? Ang pinag-uusapan natin ay hindi lang physical na langaw, kundi yung spiritual flies. Ano po ang ginagawa? Nasundan niyo po ba ako? Istorbohin ka yan, di ba? Pag natutulog ka. Pag nag-aaral kayo, di ba? Kunyari, nagsusulat po kayo, may langaw na umaali-aligid, mawawala ka sa focus sa ginagawa mo. Naranasan niyo ba yon? Ako po, pag nag-aaral po ako, at sa office po ako, may nakapasok na langaw, naku po, mawawala na po ako sa focus. Hindi pwedeng nasa loob ng office ko yan. Kaya nga di ba, lagi nyo nadidinig, oy, sarado mo yung pinto, baka may makapasok na langaw. Oy, sarado mo yung bintana. Bakit? Kasi nakaka-istorbo yan. Maliit lang siya, hindi kanya kayang patayin. Hindi kanya kayang patayin. But he can disturb you, he can bother you, he can irritate you. Nakaka-irita yan. At sa paglilingkod po natin sa Diyos, we don't need irritation, we don't need bothersome people or things. Tama? Pag naglilingkod ka kasi sa Diyos, hindi ko kailangan yan. Kaya ano yung mga effect? What are the effects of flies, spiritual flies for that matter, in us? Ano yung epekto? Number one, ito yung epekto sa atin. Kung hindi po kayo maingat ha, ako maingat po ako kahit maliliit lang yan, yung spiritual na langaw na yan. Kasi kung paano ka maapektuhan yan sa physical, ganun ka rin maapektuhan yan sa spiritual. Alright? Hello? Nandiyan pa po ba kayo? Siguro kaya nagtataka po kayo, bakit ganun? Simba ko ng simba.
bakit parang ang buhay ko pareho pa rin? Di ba? Di ba kayo nagtatanong ng gano'n? Kayo iba sa inyo, tumigil na magsimba eh. Di ba? Bakit tumitigil magsimba? Kasi simba ko ng simba, wala naman nangyayari. Baka naman kaya walang nangyayari kasi nga, ito yung problema mo. Baka hindi mo napapansin kasi ang trabaho ng langaw na yan is to distract you. Sabihin mo nga, distract. One more time, sabihin mo nga, distract. Ano ibig sabihin ng distract? Sa English, sa Tagalog, ibig sabihin po niyan, nawawala iyong focus sa pinaka-importanting bagay. Yun po ibig sabihin nun. So, ang demonyo po, ang isang pinaka-epektibo niyang paraan, hindi kanya tuturuan magnakaw. Okay lang. Nagsisimba ka, okay lang yan sa demonyo. Hindi ka pumapatay, okay lang yan. Hindi ka nagpo-pornography, okay yan. Magpakabait ka, okay lang yan. Basta lang madistract ka niya. Alright? Hindi mo kailangan magkasala. Kasalanan ba yung distraction? Hindi. Kaya nga hindi mo ito pinapansin eh. Hindi ba ingat na ingat ka? Hindi ako magnanakaw, magsisimba ko, magbabasa ako Bible. Okay na okay ka, no? Hindi. Kasi hindi mo alam, distracted ka. Ano yon? Kasi nga po, nawala na yung iyong pansin o focus, energy sa pinaka-importante. Ano ba yung pinaka-importante? Ito yung pinagagawa ng Diyos. Meron pa bang importante sa pinagagawa ng Diyos? Ano importante? Yung pinagagawa ng Diyos o yung trabaho mo? Sabihin mo siyempre ngayong umaga, siyempre, pero sa totoo lang, bakit hindi ka nga lumalago sa pananampalataya? Bakit hindi ka makasunod talaga sa Diyos? Kasi nga, distracted ka. Merong mga distraction. Andito lang yon, okay? Hindi pwedeng nasa harapan ko siya. Ako, marami po akong problema. Sa totoo lang. Yung isang anak ko po, may sakit siya, matagal na. Gano'n, 3 years na may sakit yung anak ko eh. Hindi naman siya gumagaling. Minsan nga nagtatanong ako sa Diyos. Sabi ko, Lord, ba't gano'n? Nagpapagaling ka sa church, bakit yung anak ko mismo hindi gumagaling? No? Si Elizabeth, meron siyang 3 years na yung sakit po niya. Pero dito lang yun. Nandito lang siya. Peripheral. Sabihin mo nga, peripheral. Kasi nga, hindi ako nakatingin dyan. Nandyan lang yan. Alam ko, nandyan yan. Okay? Papagamot kami, umagastos kami, nagpe-pray kami, nabubuhay kami sa pananampalataya, pero diretso lang ang tingin ko. Hindi ako pwedeng ma-distract niyan. Kasi pag ako ay na-distract niyan, okay, hindi na po ako makakasunod sa Diyos. Kasi ang hinahanap ng Diyos, yung pong, eto ang sabi niya, Luke chapter 9, verse 62. Tingnan niyo sabi ni Jesus. Ang sabi ni Jesus, no one who puts a hand to the plow and looks back is fit for service in the kingdom of God. Ang pinag-uusapan nila dito tungkol sa pagbubungkal ng lupa. Yung plow, araro. Sa Tagalog po ng plow, araro. Siyempre, ang kausap ni Jesus kasi dyan, mga magsasaka. Kaya gumagamit po si Jesus ng mga terminology na maintindihan ng kausap niya. Dahil ang kausap niya ng oras na yan, mga nagtatanim ng halaman, ng gulay, okay, ng mga trigo. Kaya sinabi niya sa mga tao, parang ganito ang kaharian ng Diyos. Pag gusto mong sumunod kay Jesus, hahawa ka, magsisimula ka sumunod, diretso lang, sabi niya. Dahil pag hindi, lilingon ka rito sa problema, lilingon ka rito, ang sabi niya, you will never become effective. Hindi pwede sa kingdom of God. Hindi ka makakapaglingkod. Kaya marami po nagsisimba dito sa atin, hindi naman kayo naglilingkod eh. Di ba? Nagsisimba lang kayo. Kaya kita niyo ang buhay. Bakit? Ito na mapapansin mo, ang taas ng gasolina, ang hirap ng buhay. Grabe ang kuryente, di ba? Nandito yung pinapagawa ng Diyos. Di ba? Nag-aararo ka? Nag-aararo ka, ito tatapusin mo eh. Nandito ngayon yung problema. Nandito ka ngayon. Kaya sabi niya, hindi uubra yun. Kaya maraming Christian ganun. Sino ngayon, pag nakita mo yung bill ng Meralco, nagdidilim ang paningin mo. Sino rito yung ganun ngayon? Kaya hindi nyo ba napansin, hindi na po commercial. Dati may commercial, natatandaan nyo yung commercial? Meralco, magliliwanag ang buhay mo. Hindi na nila pinapalabas ngayon yun. Kasi ngayon, pag nakita mo yung bill, magdidilim ang paningin mo talaga.
Ang dami nga nagmumura sa Facebook. 6,000 ang bill niya. Naging 20,000. Grabe, nakikita ko sa Facebook, nagmumura. Parang nakita ko pa nga kanina dyan yun yung nagmumura sa Facebook. Nasaan ba? Sabi niya, ano ba to? Di ba, nagmumura. Grabe sa Facebook. Madidistract ka talaga niyan. Madidistract. Kasi nga, nandyan yan May sakit ang anak mo. Nako, andito yung pinapagawa ng Diyos. Distraction kasi yan Pambayad sa bahay. Ito love life, yung syota mo, di ba? Asawa mo, yung anak mo, bayad sa bahay, bayad sa tubig, bayad sa kuryente. Yan pong mga yan ay distraction. Alright? Hindi po sinabi ng Bible na huwag niyong intindihin. No. Kailangan nating intindihin yung mga bagay na yan. Ano kakainin ng anak ko? Pero hindi ako pwede dyan, na dyan ako nakatingin. Dito ako nakatingin. Wala pa kasi akong nakita na anak ng Diyos na naging masunurin sa Diyos ng 100% na distracted. Right? Bakit po ginagamit ng demonyo ang distraction? Kasi alam niya na kapag ikaw ay 80% lang na masunurin, hindi ubra sa Diyos yun. Hindi ubra sa Diyos yun. Yung 80% na pagsunod, kasi partial obedience is disobedience. Alam ng demonyo yun. Alam niya yun. Ang hinihingi ng Diyos sa iyo at sa akin is 100% obedience. May problema? Yes. Walang pera? Yes. May sakit? Yes. Ang bigat ang buhay? Yes. May giyera? Yes. Okay lang yon. Hindi sinabi ng Lord na huwag mo intindihin yon. Ang sinasabi lang ng Lord, sumunod ka sa akin kahit ano ang problema. 100%. If you love them more than you love me, you cannot be my disciple. Sinabi ni Jesus yun. Pag yan ang inuna mo kesa sa akin at sa pinagagawa ko, hindi ka ubra. Kaya nga wala pa akong nakita ng mga anak ng Diyos na naging 100% obedient pag distracted. Kaya maraming mga tao sa loob ng simbahan, 80% ka lang masunurin, 60%, 50%. Sabi mo, sumusunod naman ako sa Diyos Hindi nga lang 100%. Kaya sinasabi ko po sa inyo, mga kapatid, partial obedience is disobedience. Incomplete obedience is disobedience. Incomplete. May pinapagawa ang Diyos sa'yo, hindi mo kinumpleto. Ay, wala yun. Wala po yun. Ikaw ba nakakuha na ng grade sa school na incomplete? Sino rito ang member ng INC? Dahil ang grade mo puro INC. Anong ibig sabihin sa card ng INC? Incomplete. Hindi ka makakapasa sa college. Sa high school, hindi ka gagraduate. Kasi ang grade mo nakalagay INC. Hindi po Iglesia ni Cristo Incomplete. Hindi ka gagraduate. Marami mga born-again Christian, simba ka ng simba, susunod ka sa Diyos, incomplete. Halimbawa, nagsisimba ka, hindi ka naman nagbabasa ng Bible, incomplete. Nagbabasa ka ng Bible, hindi ka naman nagpe-pray, incomplete. Nagsisimba ka every now and then, once a month, incomplete. Yung po yun. Bakit? Kasi nga distracted ka. Kasi meron kang anak, may problema ka, may negosyo ka, may sakit, may ganito, may ganyan, ano sabi ng Bible? You will never be fit for service. Meron ka ba nakikitang sundalo? Sundalo. May giyera, iniisip niya, pamilya niya. Hindi. Hindi ka pwedeng maging sundalo, tapos nandoon ka sa labanan, tapos sasabihin mo, naho-homesick ako? Walang ganun sundalo. Pinakita na ba kayong ganun sundalo? Hindi yung sundalo yan. Boy Scout. Yan Boy Scout. Pwede kang, no, homesick po ako, uwi na ako. Ay, papayagan ka ng Scout Master mo. Pero yung sundalo, kahit anong problema sa bahay, tumawag. Ay, Captain, yung anak po ninyo nasa ospital, nagkasakit. Ay, bayaan muna nanay niya ron. Kasi nandito ako, may giyera dito Di ba? Tama ba? Mali. Kasi nga hindi ka pwedeng ma-distract kapag ikaw ay nasa gitna ng labanan kung sundalo ka.
Tingnan mo yung katabi mo. Ano ba yan? Girl Scout o brownies? Ako po, nung Boy Scout po ako, alam niyo, nung Boy Scout po ako, makagawa lang kami ng apoy sa bato. Why? Grabe, piyesta na. Ngayon ba, pag sundalo ka, gagawa ka lang ba ng apoy? Hindi. Hindi. Iba na trabaho ng sundalo kaysa sa Boy Scout. Nung Boy Scout kami, naalala ko, nakapagbukas lang ako ng sardinas. Gamit ko, kutsara. Natutuhan ko yan sa Boy Scout eh. Grabe, may medalya na ako. Ano yun? Kasi Boy Scout ka lang, okay lang yun. Pag sundalo ka na, Diyos ko po, walang kwenta yun, yung magbubukas ka na ng sardinas. Walang premyo. Walang premyo sa sundalo, yung nagbukas ng sardinas na gamit kutsara. Ibang klase na. Kaya pag nabasa niyo yung Bible, bakit si Haring Saul? Bakit si Haring Saul? Unang-unang hari, bilib na bilib ang Diyos sa kanya. Bakit po siya natanggal? Kasi nga po, sumunod siya, impartial. Sabi ng Diyos sa kanya, patayin mo lahat yung hayop. Hindi niya pinatay lahat. Patayin mo yung hari. Hindi niya pinatay. Sumunod siya. Pero incomplete. Bakit? Distracted. Na-distract siya sa matatabang hayop. Sabi niya, sayang naman to. Ang gaganda pa naman. Papatayin lang. Sabi nga ng Diyos, patayin mo Di ba? Sinabi ng Diyos, patayin mo. Sabi niya, sayang. Ayun, na-distract. Tingnan mo yung mga babae dito, yung mga dalaga. Mga dalaga. Di ba? Hindi kayo makasunod sa Diyos. Kasi may nanligaw sa'yo, may itsura. Hindi pa gwapo may itsura lang Yung puro kanto yung mukha, square yung ilong. Hindi ka makasunod. Bakit? Ang sabi mo, sayang, may itsura. Ganon si Haring Saul, sabi niya, sayang. Ba't ko ito papatayin? Tatabi ko na lang ito. Di ba? Ano sabi ng Diyos? Tanggal ka na. Kaya yung nangyari, yung anak niya si Jonathan, hindi naging hari, ang naging hari si David. Kasi na-disqualified po sila. Kasi na-distract po siya. Alam niyo, nagbabasa ako ng Bible, salamat, alam niyo, nabasa ko yung buhay ni Abraham. Sabi ng Diyos, Abraham, umalis ka dyan sa lugar na yan. Sumunod ba si Abraham? Yes, 100%. Iniwan niya yung tatay niya, pamilya niya. Hindi siya distracted sa kanyang pamilya. Hindi siya distracted sa tatay. Hindi siya distracted sa mga kapatid niya. Kasi minsan ang nakaka-distract sa inyo, nanay mo, tatay mo, kapatid mo, may pinapagawa ang Diyos, hindi ka makasunod. Si Abraham, nung sinabi ng Diyos, alis ka dyan, Abraham, sumunod agad siya. Hindi siya nag-isip. Hindi na siya nag-intay pa. Hindi niya pinag-intay ang Diyos. Yan po yung mga tao na talagang makakaranas ng blessing. Ito pa, isang araw sabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, yung anak mo, si Isaac, dalhin mo doon sa bundok ng Moriah, ihandog mo siya sa akin. Ibig sabihin, papatayin ihandog. Kasi nung panahon po na yun, kung nagtataka po kayo, kasi nung panahon po na yun, normal po yun na nagsasakripisyo ng buhay ng tao. Normal lang sa kanila yun. Kaya lang, sigurado naman po si Abraham na ang Diyos ang nagsalita sa kanya. Bakit? Kilala niya kasi ang Diyos. Alright? Hello? Nandiyan pa po ba kayo? Kasi kilala ni Abraham ang boses ng Diyos. Ang marami po sa atin, hindi mo kilala ang boses ng Diyos. Hindi mo ngayon magawa ang pinagagawa ng Diyos. Anyway, sumunod po si Abraham. Alam niyo ba, pag pinag-aralan niyo po yung particular situation na yon, ang layo po ng Moriah sa bahay ni Abraham ay 50 miles. Maglalakad lang sila 3 days. 3 araw. Alright? Dala-dala niya yung anak niya minamahal. Ano sabi ng Panginoon? Naalala niyo ano sabi ng Diyos kay Abraham? Sabi niya, Abraham, yung anak mo, kaisa-isa mong anak na pinakamamahal mo, ihandog mo siya sa akin. Sabi ko, John 3:16 yan For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Diba? Binigay ng Diyos yung kaisa-isa niyang anak. Ano kaya kung hindi sumunod si Abraham? Sabi ng Diyos sa kanya, Abraham, yung pinakamamahal mong anak, yung kaisa-isa mong anak, mababasa niya sa Genesis Hindi ako nagkakamali, chapter 22 ba yun?
At eto pa, ang daming bundok na dadaanan nila, dami. Bakit doon pa sa bundok na yon? Bakit sinabi sa bundok na yon, Moriah? Kasi po, yung bundok ng Moriah, yun po yung Golgotha kung saan po ipinako si Jesus sa cross 2,000 years ago. May plano ang Diyos Na pag hindi ka sumunod, magugulo ang plano ng Diyos sa buhay mo. Even your future will become affected. Ako po, kaya ako sumusunod sa Diyos, alam niya mga kapatid. Kasi yung future ko mga anak, apo, yung magiging anak ni John Paul, ni Elizabeth, apektado ng pagsunod ko sa Diyos ngayon yan. Sabi mo sa katabi mo, nanggigigil na si pastor, parang wala effect pa rin. Yes, kaya ako sumusunod sa Diyos ngayon, hindi para sa akin. Kasi yung aking anak, yung magiging apo ko, at yung magiging anak ng mga apo ko, apektado yan ng pagsunod ko sa Diyos o hindi ko pagsunod. Kaya kita nyo, bakit kayo mahihirap? Bakit marami sa inyo mahirap? Kasi mga lolo nyo hindi sumunod sa Diyos Apektado kayo ngayon. Hindi, totoo mo yun. Ako, sugarol ako Bakit? Lahat ng lolo ko, sugarol. Lahat ng pinsa ko, sugarol. Kasi walang naglingkod sa Diyos sa amin. Ako yung first generation Christian. Ako. Walang naglingkod sa Diyos, sa pamilya ko. Father side, mother, wala. Kaya lahat kami, gulo ng buhay namin. Ako lang ang nag-umpisa. At kaya po ako ganito ngayon. Kasi si Abraham Punta ka sa Moriah. Ang dami naman bundok. Nagtanong ba si Abraham? Ba't hindi siya nagtanong? Lord, bakit ang dami-daming bundok? Bakit doon pa ang layo-layo niyo? Ba't hindi siya nagtanong? Because God said so. Simple-simple lang. Dahil sinabi ng Diyos. Ako wala akong ganong problema dyan Pag sinabi ng Diyos, wala na tayong pagtatalunan. Kahit kontrahin mo pa ako. Wala, pag sinabi ng Diyos. Kasi apektado ang aking anak, ang aking magiging apo, at itong church na to, yung mga susunod, dahil ginaya niyo ako, kaya pwede kong sabihin, imitate me as I imitate Christ. Pwede kong sabihin yun. Kasi sumunod ako kay Kristo Kaya gayahin niyo ako. Huwag niyo gagayahin pag hindi nakikita po sa buhay ni Jesus Hindi lang po ako nagpipreach dito ng Sunday. Kasi baka akala niyo, si pastor, nandito lang ako paglinggo. Hindi Ako ay sumusunod sa Diyos araw-araw. Kahit hindi ko naintindihan. Katulad ni Abraham. Naintindihan ba ni Abraham yon? Sabi niya, Abraham, umalis ka sa bahay ng tatay mo. Saan ako pupunta? Basta, sumunod ka lang. Di ba? Hindi alam ni Abraham. Ano ginawa ni Abraham? He just walked with God on a daily basis. Bukas, susunod ako. Pag nagising pa ako, susunod ulit ako. Pag binigyan ako ng buhay ng Lord sa isang linggo, susunod pa rin ako kahit hindi ko naintindihan. Kasi hindi naman naintindihan ni Abraham Abraham, dalhin mo yung anak mo doon sa bundok ng Moriah. Yung pala, yung bundok ng Moriah na yon, doon pala ipapako si Jesus sa cross. The same mountain. At eto pa maganda, habang naglalakad po sila, pinasan po nung anak yung kahoy. Alam niyo ba, yung salitang cross ay galing po yon sa salitang wood. Ipinako sa kahoy. Sino yung ipapako sa kahoy para maligtas tayo sa kasalanan natin? Si Jesus. Pinasan yung krus. Kung paano si Isaac pinasan yung kahoy, na kung saan gagamitin siya para ihandog ang kanyang buhay. Hiningi ng Diyos, binigay ng Abraham. Kaya ako po, pag may hinihingi ang Diyos, ibigay ko. Bakit? Kahit hindi ko naintindihan. Bakit? Apektado yung future ng simbahang ito na magiging kaupo-apuhan ko hanggang sa ika-4 na salin lahi, sabi ng Bible. Kaya iniisip ko, ano kaya kung hindi sumunod si Abraham? Ano kaya yun, no? O hindi sumunod si Abraham? Maapektuhan ang aking kaligtasan. Kasi that obedience is a picture of obedience of Jesus Christ and those who follow Jesus Christ. Yun ang picture nun. Yung pagsunod ni Abraham. Kaya yung pagsunod mo ngayon, yan ang magiging picture na magiging apo mo. Kaya yung mga hindi sumusunod ngayon, yan ang picture na magiging apo mo.
Ulitin ko ulitin ko. Ito pong buhay ni Pastor Rudy, ito ang magiging picture ng buhay na magiging apo ko. Sumusunod sa Diyos. Sa mga hindi sumusunod sa Diyos ngayon, yan ang magiging future ng inyong magiging apo. Kaya nga pinakita yung buhay ni Abraham. Sumunod siya sa Diyos, kasi yung pala ang plano ng Diyos, mamamatay ang tagapagligtas 3,000 years in the future. At nakinabang po tayo doon. Nandiyan pa po ba kayo? Hello, palakpakan natin ang Panginoon. Kaya hindi ka pwedeng ma-distract, kapatid. Hindi ka pwedeng ma-distract. Huwag ka ma-distract sa hanap buhay. Huwag ka ma-distract sa pera. Huwag kang ma-distract sa taas ng bilihin. Huwag kayong ma-distract sa taas ng kuryente. Wala kayong magagawa dyan. Wala. Pero ito lang ang magagawa mo. Susunod ka lang sa Diyos by faith every day. You will deny yourself and you will carry your cross daily. Hindi po kinukwintas ang cross. Okay lang naman yan because it's a symbol of Christianity. Nakikita ko kasi yung iba, may kwintas, may krus. Okay lang yun. Sinasabi mo siguro, ay, Christian ako. Pero you bring it to the next level. Huwag mo lang ikwintas yung krus. Pasanin mo yung krus mo araw-araw. Hindi sinabing ikwintas mo yung krus. Ang sabi ng Bible, pasanin mo yung krus mo araw-araw. At sumunod ka sa akin, sabi ng Panginoon. Tama, mali. Ay, parang sabi mo lang sa katabi mo, nanggigigil na si pastor. Kasi pag hindi mo ito naintindihan, distracted ka sa love life, distracted ka sa syota, distracted ka sa pag-aaral, distracted ka sa paggawa ng pera. Kayo po, kami mag-asawa, paplado kaming bumili ng property. Nagpe-pray kami na bumili kami ng bahay at lupa. Kasi for the last 38 years, nangungupahan lang kami, tsaka nakikitira lang kami. 38 taon na po yun. Parang sabi ni Lord, ginamit yung leader, panahon na para magkaroon kayo ng bahay. So ngayon po, naghahanap kami ng bahay, kulang 1 taon na. Tapos siyempre, may nakita kami, may problema sa budget, may problema sa ganito. Pero, andyan lang yan. Nasa peripheral ko lang yan. Kung hindi ko mabili, okay lang. Kung mabili, okay lang din. Minsan wala kaming pera, okay lang yan. Minsan maraming pera, okay lang yan. Nandito lang kasi yan eh. Hindi ako pwedeng tumingin. Yan, naku, wala tayong pera. Naku, taas ng bilihin. Naku po, paano na to? Naku, may sakit yung anak natin. Hindi nga ubre yun eh. Dahil sabi ng Panginoon, you seek first the kingdom of God and my righteousness and all the things that you need. Kailangan mag-decide ka, kapatid, ngayong oras na ito, na hindi ka papayag, na may mga langaw, na iniistorbo ka sa pinagagawa ng Diyos sa iyo. Nandiyan pa po ba kayo? Hello? Okay? Kaya nga minsan, ang gagawin lang sa atin ng demonyo is to distract you long enough na tamad ka na mag-pray, tamad ka na magbasa ng Bible. Why? Because you're distracted. Di ba? Ganun ang ginagawa sa atin. Number 2, punta po tayo sa number 2. Ano ginagawa ng langaw? Ito po ginagawa niya. It kills your spiritual authority. Kapatid, kapag ikaw ay na-born again, okay, kung born again ka, yung katabi mo, sabihin mo, kunwari, born again ka, kunwari lang. Kunwari, yung katabi mo papuntang langit. Kunwari lang, ha? Kahit hindi totoo, ha? Alright? Kapag ikaw ay totoong born again, alam mo ba yon, na may binigyan tayo ng Lord ng spiritual authority. Kaya nga sabi niya sa Matthew 28, all authority has been given to me. Tapos sabi niya sa atin, you go. Ano ibig sabihin nun? Implement nyo. Yung authority na binigay sa akin ng Diyos, binibigay ko sa inyo, humayo kayo. Ano gagawin ng mga born again? Dapat po, nagpe-pray tayo sa mga may sakit. Dapat ang mga demonyo lumalaya sa pangalan ni Jesus kasi you have the authority. Dapat umaalis ka sa kahirapan kasi we have been given the authority to get out of poverty. Hindi po tayo dapat naghihirap
Kasi nga, meron tayong authority. Kaya lang ang problema, yun nga, number one, na-distract ka. Alam nyo, yun lang ang umpisa. Nadidistract ka, mapopokus ka sa pag-aaral ng anak mo, ano kakainin nyo everyday. Kaya nga sabi ni Lord, don't worry. You don't worry about those things. You seek first. Focus. Sabi niya, mag-focus ka sa kaharian ko at sa katwiran ko. Ako bahala dyan. Yung mga peripheral na yan, ako bahala dyan. Pangalawa, eto na ngayon yun. Dahil distracted ka na, hindi mo napapansin, nawawala na yung authority mo. Bakit? Kasi nga naagaw na yung pansin mo eh. So ngayon pati prayer mo, napapansin mo parang hirap ka na mag-pray. Sino rito napansin mo, hirap ka na mag-pray. Kasi nga nawawala na yung authority mo. Hindi ka na ngayon makapaniwala na mangyayari yung sinabi ng Diyos. Hindi talaga, di ba? Ngayon, nag-aalinlangan ka na ngayon sa salita ng Diyos. Pasimba-simba ka na lang ngayon. Pero wala ka ng balak na magpagamit sa Diyos. Kasi hindi pwedeng maggamit ng Diyos ang walang authority. Hello, hindi ako pangkaraniwang tao. Sa totoo lang, hindi kayo pangkaraniwang tao. Kaya nga pag ang tingin mo sa sarili mo, pangkaraniwan ka lang, that's it. That's what I'm talking about. Nilangaw ka na. Yan ang purpose ng langaw. Para hindi mo makita kung sino ka talaga. Hindi mo na nakikita na ikaw ay anak ng Diyos. At dito sa lupa, ikaw yung magpapatupad ng lahat ng plano ng Diyos. Ang tawag doon, anointing. Kaya nga sinabi ni Solomon, basahin natin, as dead flies give perfume. Ano ba yung perfume? Ginagamit sa pag-anoint. Ginagamit po yan kapag merong hari at pinapahiran po sila ng pabango, ng oil, mabango. Pero sabi niya, isang langaw lang. Mga cell leader, walang authority. Mga cell leader, tama? Hindi kayo makapag-pray. Takot na takot kayong mag-pray. Nahihiya kayong mag-pray. Di ba kaya nga tinetrain natin ang mga tigadulos? Kasi kapag ikaw nagsimba ka lang, malamang duwag ka. Duwag ka mag-pray. Tama? Hello? Sige hindi ko kayo kilala ha. Pag kayo po, hindi nyo nalaman kung sino ka at sino ang Diyos, duwag ka talaga. Hindi ka makakapag-pray. Di ba? Tamo sa bahay, hindi kayo makapag-pray. Bakit? Hindi ka naniniwala na may authority ka eh. Hindi na kailangan ng langaw. Hindi na kailangan ng langaw. Dahil sa umpisa pa lang, wala ka na talagang authority. Pero nung ikaw ay na-born again, ang sabi ni Jesus, you go. Humayo ka. Huwag kang matakot. Sasamahan kita. Pwede mong utusan yung demonyo, aalis siya. Sabihin mo sa bundok, lumayas siya. At kung hindi ka nag-aalinlangan, susunod siya. Ano tawag doon? Authority yun. Palibasa nga, hindi ka na sumusunod sa Diyos, di ba? Nag-pray ka sa bundok. Sabi mo, sabi ng Bible, sabihin ko sa bundok, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Tapos natulog ka. Pagising mo kinabukasan, tinignan mo yung bundok, nandun pa rin. Sabi mo, sabi ko na nga ba, hindi ka aalis. Wala ka ng confidence sa Diyos. Yun po ang ginagawa ng mga langaw na ito. Nawawala ka na sa focus. Alright? Kasi dead things attracts flies. Ang mga patay na bagay, yan po ang nakakapagtawag sa langaw. Hindi niyo ba napansin yung langaw, no? Bakit nalalaman nila may patay na isda? Di ba? Ba't nila nalalaman? Kasi pag lahat ng patay, nilalangaw po talaga yan. Patay na aso, patay na... At ganun din ang patay na pananampalataya. If there is something dead inside of you, then lalapit sa iyo yung mga langaw. Si Beelzebub, yung padala ni Satanas, lalapit sa iyo yan. Kasi there is something dead in your life. Your prayer life is dead. Your spirit is dead. Your relationship with God is dead. Your devotional life is dead. Your generosity is dead.
Maraming patay sa loob mo. Bakit? Kasi nga wala ka na sa focus. Wala na eh. Nauna na tong ganito, nauna na tong ganito, nauna na tong ganito. Sabi ni Lord, paano ka makakatapos dyan? Paano kita magagamit? Paano ka magiging effective sa buhay dito? Kaya po ako nabubuhay dito, mga kapatid, hindi para maghanap buhay, ha? Nandito po ako ngayon para yung authority, yung dahilan ba't namatay si Jesus, bakit siya nabuhay mag-uli, para sa atin ngayon. Para makita ng mga tao na may Diyos. Because you have the authority in your life. Unless nilalangaw ka na. Unless patay na yung pananampalataya mo. Because faith without action is dead. Ang pananampalatayang walang kasamang evangelism is dead. Lalangawin ka. Ang pananampalatayang walang kasama na cell grouping is dead. Ang pananampalataya, hindi ka nagte-training for you to grow, is dead. May pananampalataya, hindi ka nagte-training para lumago. Hindi ka nagpapagamit sa Diyos para ma-born again ang kamag-anak mo, kapitbahay mo, kaklase mo. There is something dead inside of you. Kaya maraming langaw sa buhay mo. Kaya ano gawin mo dyan? Distracted ka talaga dyan. Mairita ka talaga. Kaya mainitin ang ulo ng ibang Christian eh. Alam niyo kung ba't mainitin ang ulo nyo? Kasi nakakainis talaga yung may langaw. Ano ba naman itong langaw na to? Ayaw umalis-alis, di ba? Kakaistorbo. Kaya lagi kayong disturb. Hindi kayo makatulog. Mahirap yatang matulog pag maraming langaw. Bakit? Hindi ka nga sumusunod sa Diyos. Kasi namatay na yung authority mo. Ano yung isang pampapatay na authority? Offenses. Alam niyo yun? Yung mga hindi makapagpatawad. Yung may samaan ng loob. Naku, grabe, lalangawin talaga kayo dyan. Yan, sigurado, tanggal authority mo dyan. Ulitin ko po ha. Kahit anong galing mong manalangin, kahit nagpapalayas ka pa ng demonyo, right? Nagpapalayas kang demonyo. Kahit ikaw pa ay gumagawa ng himala, gumagaling ang mga may sakit. Pero oras na ikaw ay nagkaroon ng unforgiving spirit, lahat yun, wala na yun. Oh, patay yun, patay agad yun, maniwala kayo sa akin. Sino rito hanggang ngayon, meron ka pang samaan ng loob sa nanay mo, tatay mo, kapatid mo, kaibigan mo, kaklase mo, ultimo yung hindi nag-like sa Facebook mo. Hindi lang nag-like, nagalit ka na. Hindi nagpautang sa'yo. Diba? Inagaw yung boyfriend mo. Naku po, grabe, diba? Hanggang ngayon, di mo mapatawad. Diyos ko po, lalangawin ka dyan. Kasi yan ang siguradong magtatanggal ng authority mo. Kaya po ako, alam nyo, 35 taon, yan ang iniingatan ko. Pag ako po nagalit at hindi ako nakapagpatawad, tanggal lahat yan. Lalangawin talaga ako. Kaya kahit ano pa ang gawin ko, magpalayas ako ng bundok, ang lakas ng pananampalataya ko, nagsasalita ako ng wika ng mga anghel, bumubuhay man ako ng patay, subalit meron akong galit sa puso. Sabi ng Bible, ganyan. Kaya marami nagsisimba, malulungkot at walang nangyayari ang buhay eh. Kasi may bitterness, may unforgiving spirit sa loob nila. There is something dead inside of you. Kaya ang demonyo, ang mga langaw, attracted sa iyan. Wala kang pagpapala. May tanong ako sa inyo, bakit po ang ampalaya mapait? Mapait ba? Mapapait ang ampalaya, di ba? Di ba mapait ang tawag yan, bitter curd? Bakit siya mapait? Bakit siya bitter? Kasi nga po, hindi po siya sinama sa kanta ng Bahay Kubo. Sige, kantahin niyo yung Bahay Kubo, walang ampalaya. Na-offend. Na-offend siya. Di ba? Kaya ngayon, pumait yung ampalaya. Dati matamis yun eh. Dati matamis. Ginawa yung Bahay Kubo, di sa sinali, naging mapait na. Parang yung katabi mo, dati matamis yan, tinan mo ngayon itsura, oh. Kulukulubot, ang muka. Wala pa ako nakita ang ampalaya na makinis. Wala pa rin ako nakita ang mga tao na may galit sa puso na maganda itsura. Wala pa.
Mga kulubot mukha niyan, laging bitter, laging galit. Di ba? Kasi hindi makapagpatawad eh. Kaya nga, dead things, you attract flies. Alam niyo si Moses, maraming huminto sa pagsunod sa Diyos dahil na-offend. Tama? Hindi naman ng babae, hindi naman nag-drugs, hindi naman nag-sexual immorality. Ba't wala na ngayon sa simbahan? Na-offend. Alam niyo ba dito sa church natin, ako po 31 na akong pastor. 31 taon na ako nagpapastor. Alam niyo ba karamihan ng umalis sa simbahan natin, hindi po sila nakagawa ng kasalanan. Alam niyo, ano dahilan? Number 1, na-offend. Na-offend po sila. Sumama ang loob, hindi makapagpatawad. Yes. Biro mo, hindi ko lang nakamayan, lumipat na po sa dating daan. Pastor, di ako kinamayan, lilipat na nga ako dyan sa kabila. Hindi ako nagpapatawa. May mga ganun kaming kwento sa loob ng 31 taon. Umalis ng simbahan dahil sumama lang ang loob. Kasi nabanggit, siguro nag-preach ako minsan, oy, kayo pong mga dalaga na ang damit nyo ay parang sinturo na lang. Di ba? Kasi minsan may mga dalaga sa church, ang damit parang sinturon. Ganyan na lang kalapad, di ba? Nako, hindi na bumalik. Na-offend. Hindi nga, totoo. Minsan naman sabi ko, Sister, bakit ka late? Lagi kang late pag linggo. Nako. Sabi niya, magkakatoliko na lang ako. Sa katoliko, kahit 10 minutes ka lang, okay sa kanila. Na-offend talaga. Alam niyo si Moses, bakit hindi nakapasok sa promised land? Kilala niyo si Moses? Ayaw talagang kumibo. Kilala niyo ba si Moses? Hindi yung barbero hindi yung barbero dyan sa kanto kasi may kilala akong Moses Barbero. Si Moses po, ginamit ng Diyos ng 80 taon. Bakit hindi nakapasok sa pangako ng Diyos? Bakit na-disqualified? Kasi nga na-offend. Na-offend siya sa mga Israelita. Imagine. Doon po kinuha ni Pablo yung sinulat niya sa Bible. Ang sabi niya, God is no respecter of persons. Ano ibig sabihin nun? Kahit 80 taon ka pang maglingkod, pag na-offend ka, disqualified ka talaga. Yes, totoo po yun. Di ba ano ba ginawa niyo? Ano ba kasalanan ni Moses? Sa mga hindi gano'n nakakaalam ng Bible. Kasi pinalo niya yung bato 2 beses. Di ba sabi ng Diyos sa kanya? Hello, gusto niyo ba malaman? Di ba sabi ng Diyos sa kanya? Oy, nauuhaw na yung mga tao, nagrereklamo na. Kasi po yung mga Israelita, reklamador, titigas ng ulo, galit na napipiko na talaga si Moses. Hindi ko siya masisi. No? 2 milyon kasi matigas ang ulo nun. Dito nga sa dulos, 12 lang yung matigas ulo. Grabe, nakakaasar na eh. Di ba? Sabi ng Diyos, Moses, painumin mo yung mga tao. Sabihin mo sa bato, oy, bato, magpalabas ka ng tubig. Di ba? Yun ang sabi ng Diyos, right? Tama? Ano ginawa ni Moses? Sinampas niya ng 2 beses. Pak! Lumabas po yung tubig. Uminom. Nung nakainom na yung mga tao, sabi sa kanya ng Diyos, Moses, sabi niya, hindi mo ako ginalang sa harap ng tao. Dahil dyan, hindi ka na makakapasok doon. Mamamatay ka na dito. Sabi ni Moses, ba't naman, Lord? Di ba? Di ba ganun din kayo, nagbabasa kayo Bible? Ba't naman ganun si Lord? Bakit naman kasi nga una, sabi ng Diyos, kausapin. Bakit mo hinampas? Hindi ka talaga marunong sumunod sa Diyos, no? Kasi minsan may mga tao magsasabi sa'yo, sabi ng Diyos, sabi ng asawa mo, sino susundin mo? Kadalasan sa inyo, sumusunod kayo sa asawa niyo, tama? Hindi sa Diyos. May sasabihin ng Diyos sa'yo, sabi ng barkada mo ba't ka magsisimba? Ba't ka magsisimba? Tagal na nating hindi nakakapag-good time. Sa 1 linggo ka na lang magsimba. Sabi ng Diyos, pag linggo, dapat nasa bahay ka ng Diyos. Bakit kayo madalas wala pag Sunday? Kasi sabi ng barkada mo, may pupuntahan tayo. Kasi sabi ng anak mo, mag-mall naman tayo. Sabi kasi ng asawa mo, saka na lang, maraming labahin. Sabi kasi ng boss mo, pumasok ka muna ng linggo. Tama? Si Moses, yun ang unang dahilan. Sabi ng Diyos, kausapin mo ang bato. Ang ginawa niya, hinampas niya.
Kasi nga meron na siyang problem dito eh. Distracted na po kasi siya eh. Offended na po kasi siya eh. At hindi lang yon. Kapatid, hindi lang yon ang dahilan ha. Kasi nung una, Bible study. Bible study tayo sandali, malapit na ako matapos. Nung una, nauuhaw ang mga tao, sabi ng Panginoon, Moses, hampasin mo yung bato ha, hampasin mo. Hinampas niya, pak, isang beses, lumabas ang tubig. Nakainom lahat ang 2,000,000. Ito ngayon, bakit kausapin mo? Kasi kapatid, yung bato na yon ay si Jesus, the rock of our salvation, the source of the living water. Hindi pwedeng ipako si Jesus ng 2 beses. Isang beses lang. Isang hampas lang sa katawan ni Jesus, lalabas ang tubig ng buhay. Hindi pwedeng maging 2 beses. Isa lang. Kasi yun ay makaka-apekto pa rin sa future natin. Yung pagsunod ni Moses. Kasi ang mangyayari, isang beses lang mamamatay si Jesus sa cross. Isang beses lang. Once and for all. He will die on the cross once and for all. Para sa lahat, isang beses lang. Hindi 2. Kaya kahit anong sama ng tao, kahit anong gulo ng mundo, kausapin mo lang si Lord. Lalabas ang tubig. Hindi mo na kailangang pahirapan ang katawan mo. Hindi mo na kailangang hampasin pa ang katawan mo na parang hinahampas mo ang katawan ni Jesus. Kasi katawan ni Jesus to eh. Di ba? Ginagawa natin, dinadaan natin sa violence. Ama, may problema ka, galit ka na, offended ka na. Kayong mag-asawa, offended kayo sa isa't isa. Paano lalabas ang tubig ng buhay dyan? Sabi, kausapin mo lang. Kausapin mo si Lord. Huwag mo hampasin. Kasi tapos na yung ginawa niya sa cross 2,000 years ago. You cannot add any more on what Jesus said. Ang sabi niya, it is finished. Hindi niya sinabing, it's almost finished. Siyempre, pag almost finished, pwede yan, 2 beses. Hindi, finished na nga eh. It is finished. Hindi, it is almost finished. Kaya ako, focus lang ako kay Lord. Kahit ang dami nakakagalit na tao, nakakapiko ng mga tao, ang sasama ng ugali ng mga tao, hindi ako papadistract. Hindi ako ma-offend dyan. Hindi ako ma-offend dyan. Kasi pag na-offend ako, madidisqualified ako. Kaya marami po mga nagsimba ng simba. May galit sa puso. May galit. Ay, wala. Hindi mo pwedeng ilagay yon sa katawan mo. Kasi ito'y katawan na ni Kristo. Hindi ko nakatawan to ha. Hindi nyo nakatawan yan. Kasi tinubos na kayo. Binayaran na kayo ni Jesus sa cross. Wala ka ng karapatan dyan. Kakausapin mo na lang yung sarili mo. Come on. And the last one. Panghuli na po ito. Tingnan mo yung katabi mo kung namumutla na. Mukhang namumutla na, nagugutom na, mag-alas 12 na kasi. Okay, konti na lang. Alright? Pangatlo, flies pulls you away from God. Slowly. Hindi bigla. Wala ako nakitang napalayo sa Diyos ng bigla. Alam niyo, pag merong nawala dito sa church, no? Kunwari, nakikita mo siya, 1 taon, nandyan siya, 1 taon, nagsisimba, no? Kasi 1 beses, bigla siya nawala. Hindi ho bigla yun. Ang totoo nun, mga ilang buwan na po siyang napapalayo sa Diyos. Physically, nandito siya sa church, pero spiritually, wala na siya. Confirmation na lang yon, yung nawala siya dyan, physical. Confirmation na lang yon. Pero matagal na po siya malayo sa Diyos. Tama? Kaya huwag kayong magugulat pag biglang nawala sa simbahan. Huwag kayong magugulat. Kasi matagal na po siyang distracted. Maybe 6 weeks, 6 months. I don't know. Kasi matagal na siya namumroblema sa pera, matagal na siya namumroblema sa sakit ng anak niya, matagal na siya namumroblema sa asawa niya, sa taas ng bilihin, pambayad sa bahay, nandito yung pinapupuntahan sa kanya ng Diyos. Dito siya nakatingin eh. Diba? Mawawala yan sa church. Okay, magugulat. Okay? Hindi ho bigla yan.
Ang paglayo sa Diyos, dahan-dahan. Ilalayo ka ng asawa mo, ilalayo ka ng trabaho mo, ilalayo ka ng syota mo, ilalayo kayo ng mga boyfriend nyo. Kasi makikinig ka sa boyfriend mo kaya sa Diyos, tama? So unti-unti yan. Sa umpisa, lumalaban ka pa. Hindi, magsisimba ako. Kaya lang, ang dami na. Ecclesiastes chapter 10 verse 1. Basahin ulit natin. As dead flies give perfume a bad smell, so a little, little. Sabihin mo nga little. Hindi malaki ha. Little lang. Konting pagsisinungaling, na tuloy-tuloy, pakonti-konting pagsisinungaling. Hindi mo kailangan magsinungaling ng big time. Konting mga katamaran, konting pagmumura, konting pornography, konting, alam niyo, konting kahalayan, hindi big time na kahalayan, hindi ka naman nakikipag-sex, pero nanonood ka ng mga sexual movies. Konti lang, konti. A little folly outweighs wisdom and honor. Bakit niya sinabi? Bakit niya sinabi? Kasi siya ang pinakamatalino Pero bandang uli, nung sinulat niya yung Ecclesiastes, ang layo na niya sa Diyos. Kasi siya yung may wisdom, na-distract siya sa ginto, na-distract siya sa palasyo niya, na-distract siya sa dami ng pera niya, na-distract siya sa mga asawa niya, na-distract siya sa mga Diyos-Diyosan. Kasi sa 1,000 asawa ni Solomon, may kanya-kanyang Diyos po yun ha. Alam niyo ba yon? Bawat isang asawa ni Solomon, may ibang Diyos. Kasi hindi naman tiga-Israel yun Ang napangasawa niya, tiga-ibang bansa. May mga kanya-kanyang Diyos sa mga bansa. At tandaan ninyo, kaya po tayo naging Christian, katulad ni Solomon, dapat ang mga taga-ibang lugar makakilala sa Diyos natin. Ang ginawa ni Solomon, nag-asawa siya na may kanya-kanyang Diyos. Iba-ibang Diyos. So may 1,000 Diyos si Solomon, yung Diyos ng asawa niya. Tama? Yan po yung dahilan, kaya isinulat niya yan. Sabi niya, dati okay na okay kami ni Lord. Pero ngayon, wala nang kabuluhan yung wisdom ko. Di ba, kita niyo si Solomon, ano dasal niya? Sabi niya, Lord, ayoko ng kayamanan, wisdom na lang. Wow, ganda ng prayer. Tama ba? Ano ba prayer ni Solomon? Lord, ayoko ng kayamanan, wisdom na lang. Ano nangyari? Bakit ngayon yung wisdom kinain ng langaw? Kasi nga na-distract siya sa mga kaibigan niya. Alam niyo ba, mga barkada ni Solomon, yun ang nagpalayo kayo sa kanya sa Diyos? Tanungin ko kayo, sino ba barkada niyo? Yan yung magpapalayo sa iyo sa Diyos. Kahit anong dunong mo, kahit anong talino mo, kahit anong dami mo ng alam mo sa Bible, kahit anong simba mo, kahit magsimba ka pa ng magsimba, kapag nagkamali kayo ng pagpili ng asawa at ng mga makakarelasyon at makakabarkada, a little fall, mabait naman sila, pastor. Mababait naman po yung kaibigan ko, pastor. Kaya nga little folly lang Hindi naman sinabing masasama yung barkada mo Di ba? Pero yan ang magpapalayo siya sa Diyos. Kaya ako wala akong kaibigan na hindi naglilingkod sa Diyos Alam niyo, wala akong kaibigan na hindi naglilingkod sa Diyos. O meron akong kaibigan na hindi Christian, dadaling ko siya sa Diyos. Pero hindi ako dadalhin niya. Kasi alam ko naman, madadala ako na, tama? Pag hindi ko siya nadala sa Diyos, madadala niya ako. Sigurado yun. Di ba? Yan mo, lagi kami magkasama. Kailangan madala ko siya sa Panginoon. Ngayon, ikaw, bakit? Kasi nga, yung mga barkada mo, ano yung fly repellents? Ano po yung pangontra sa langaw? May pag-asa, May pag-asa, sabi ng Bible. Ang sabi po ng Bible, ito po yung paraan. Wala nang iba. Wala nang iba. Huwag na kayong umisip ng paraan. It doesn't work. Ito lang po. Sa John chapter 7, Chapter 8 na muna. Chapter 8. When Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Alam niyo ba yung langaw, sobrang sensitive yan sa ilaw, lalo na yung flashing light. Kasi yung mata nila, di ba? Ang daming mata kasi yan
So ang mga langaw, nako-confuse yan kapag yung maliwanag na maliwanag. Okay lang sa kanila, medyo warm, pero yung maliwanag, ayaw ng langaw yan. Kasi sensitive yung kanilang mga mata, oversensitive. Kung di ako nagkakamali, meron silang mga 80 eyes doon sa loob. Google nyo na lang Google nyo na lang. Baka mali ako. Google nyo, hindi ako sure. Pero marami silang mata. Kaya pag may ilaw na maliwanag, katulad niyan, hindi ako nasisilaw kasi hindi ako langaw Ang sabi ng Panginoon, whoever follows me will never walk in darkness but will have the light of life. Hindi ka ma-attract sa mga bagay ng kasanlibutan ito because you have the light. Because you have Jesus in your life. Because He is the light. He is your light. Hindi ka pwedeng lumakad sa dilim. Hindi ka maliligaw. Kapag ang Panginoon ang ilaw ng buhay mo. Lastly, panghuli, John 7:38, pwede ba tumayo tayong lahat? Ito, importante po ito. John 7:38, ang sabi ni Lord, whoever believes in me, alright? Whoever believes in Jesus, as Scripture has said, maniwala kayo sa Bible, rivers of living water will flow from within them. Wala pa ako nakitang langaw na gusto yung running water. Wala. Hindi gusto ng langaw yung tumatakbo yung tubig. They're afraid of running water, living water. Alam niyo yung salita dyan na believe. Alam niyo ba't maraming pupunta ng impyerno? Hindi dahil sila magnanakaw, hindi dahil sila sexually immoral, hindi dahil napakasama nila. Kapatid, makinig kayo. Hindi pupunta ng impyerno yung mga masasamang tao. Ang pupunta ng impyerno yung mga hindi naniwala kay Jesus. Yung hindi naniwala. Yung magnanakaw sa krus, papuntang impyerno yon. But at the last minute, he believed. Hindi siya nagsimba. Hindi siya nagpabinyag, hindi po siya nagpabautismo, hindi siya nagbigay ng ikapu, hindi siya nag-live class, hindi siya nag-SOL 1, 2, 3. Pero pumunta po siya ng langit. Bakit? Dahil sabi ni Jesus, ang lahat na nagsisimba ay pupunta ng langit. Hindi, lahat ng naniniwala. Yung nagpapakabait, pupunta ng langit. Hindi, yung lahat ng naniniwala sa akin. Yung mga hindi naglalasing, hindi. Yung naniniwala sa akin. Basahin nyo, Bible nyo. Ang sabi po ng John chapter 3:37, lahat ng merong Jesus ay may buhay na walang hanggan. Subalit yung mga hindi naniniwala, hinusgahan na sila. Sarado na ang langit para sa kanila. Akala nyo, ang bait nyo, pupunta kay langit. No, maniwala ka lang. Magandang mabait. Okay yun. Okay yung mabait kayo. Okay yung hindi kayo umiinom ng alak. Okay yung hindi kayo nagda-drugs. Okay po yun. Okay yung ikaw ay tapat sa asawa mo, wala kang ibang asawa. Okay po yun. Pero hindi kayo pupunta ng langit dahil doon. Kaya kayo pupunta sa langit dahil sabi ni Jesus, whoever believes. Yan lang yun. Maniwala lang kay Jesus. Kasi marami kayong pinaniniwalaan Mas pinaniniwalaan nyo pa yung doktor, yung asawa nyo, yung kaibigan nyo, pero hindi kayo naniniwala kay Jesus. Kaya na mangyayari sa'yo, distracted ka ngayon. Daming langaw dahil distracted ka na. And then, mamamatay na yung lalangawin ka na ngayon kasi patay na Yung pananampalataya mo ay walang gawa. Sabi mo, may pananampalataya ka. Ano ba yung gawa? Ang gawa ay sumunod kay Jesus. Gawa iyon. Alright? Gawa iyon, yung sumunod ka kay Jesus. Pero nagsisimba ka lang, wala yan. Ang ibig sabihin ni Lord, follow me, sabi niya. Come, follow me, and I will make you fishers of men because I've given you authority. Diba? If you will not follow Jesus, He cannot make you. If you want Jesus to make you, then follow Jesus. Huwag lang magsimba. Maganda yan nagsisimba. Maganda hindi ka umiinom. Maganda yan hindi ka nagda-drugs. Maganda yan. Pero hindi yun ang dahilan.
Ang dahilan is we follow. We follow Jesus. Sabi niya, come, iniimbita po kayo ng Panginoon. Kasi may plano ang Diyos sa inyo. Kung you will come. And then, after coming, you will follow. And then, He will make you. Babaguhin ng Diyos ang lahat sa buhay nyo. Bakit? Dahil sumunod ka. Amen po ba? Maniwala at sumunod. Living water will flow from your life. At alam niyo, walang magagawa lahat. Kahit anong problema yan, nandiyan lang yan. Pero nandito si Jesus, dito ako. Kahit hindi ko naintindihan, I will walk by faith. Every day, I will walk with God. Kung magigising pa ako bukas, sasama pa rin ako sa Panginoon. Kung magigising ako sa isang, I will follow Jesus, even though I don't understand. Kahit hindi ko naintindihan. Manalangin po tayo. Panginoong Jesus, sabihin natin, Panginoong Jesus, naniniwala ako na ikaw lang, wala nang iba ng aking pag-asa. Panginoon, salamat po na sa dami ng problema, sa dami ng mga distraction, nandito ka po upang kami ay bigyan ng direksyon. Sabihin niyo nga po sabay-sabay, Panginoong Jesus, naniniwala ako na kaya ka namatay sa krus ay upang magkaroon ako ng bagong buhay. Upang ako ay makapaglingkod sa Diyos ng walang kaabalahan. Upang makasunod ako kay Jesus araw-araw. Salamat po ng marami. Sa pangalan mo, Amen. Amen.